module na ito ay tungkol sa Aralin 4, Balanse sa Larawan. Pagkatapos palangkasin ang module, inaasahan ang isang mag-aaral na natutunan ang araling ito. Napapaliwanag ang foreground, middle ground at background na kabilang sa konsepto ng landscape na larawan. Sa araw na ito, ating pag-aralan ang tungkol sa pagkakaroon ng balanse sa larawan. Pag-uusapan din natin ang ibig sabihin ng foreground, middle ground at background. Handa ka na bang matuto ngayong araw? Kung handa ka na, sabik na rin akong ika'y aking matulungan. Tayo nang magsimula. Sa puntong ito ay magkakaroon tayo ng isang maikling pagsasanay tungkol sa iyong kaalaman sa ating nakaraang aralin. Panuto. Tingnan mabuti ang mga larawan sa hanay A at ang kahulugan nito sa hanay B. Pagtambalin ito gamit ang linya. Subukin natin. Tingnan ang larawan o tanawin sa ibaba. Pag-aralan natin itong mabuti dahil ito ay nagpapakita na may balanse sa larawan. Panuto. Sagutin ang mga katanungan sa ibaba. Isulat ang sagot sa patlang. Una, ano ang makikita sa larawan na malapit sa tumitingin? Ikalawang tanong. Ano ang makikita sa larawan na malayo sa tumitingin? Ikatlong tanong, ano-ano ang makikita sa pagitan ng harapan at likuran? Alam mo ba na palalaki o napaliliit ng isang pintor ang mga bagay ayon sa kanilang kinalalagyan o layo sa tumitingin? Ang mga bagay na nasa harapan at malapit sa tumitingin ay malalaki. Samantalang ang nasa likuran ay maliliit lamang dahil malayo ito sa lugar ng tumitingin. Ang iba pang mga bagay ay nasa pagitan ng harapan at likuran. Ang balance ay naipapakita sa larawan sa pagkakaroon ng harapan, gitnang bahagi at likuran ng larawan. Sa pagguhit, mahalaga ang iba't ibang uri ng linya at hugis sa pagbuo ng makabuluhang larawan. Kailangan ding tandaan ang paggamit ng foreground, middle ground at background. Ang foreground ay ang unahang bahagi ng larawan. Malapit ito sa tumitingin kaya ang mga bagay na nakalagay dito ay mukhang malaki. Ang background naman ay ang bahaging likuran ng isang larawan. Ang middle ground ay makikita sa pagitan ng foreground at background ng tanawin. Ngayon naman ay pag-aralan natin ang nasa larawan. Tukuyin kung foreground, middle ground at background ang itinuturo sa larawan. Isulat sa patlang ang sagot. Tukuyin ang mga bagay na nasa foreground, middle ground o background na makikita sa larawan. Isulat ang sagot sa papel. Tandaan natin, makaguguhit tayo ng isang larawan ng makasaysayang bahay o gusali gamit ang iba't ibang linya at hugis na may foreground, middle ground at background upang higit na maging maganda ang ating iginuhit na larawan. At pakatandaan, kapag foreground ang hinahanap, ito ay nasa unang bahagi ng larawan. Kapag background naman ay ang bahaging likuran ng isang larawan. At pag middle ground ay makikita sa pagitan ng foreground at background ng tanawin.
Pagmasdan muli ang natapos mong sining. Sugutan ang mga tanong sa pamamagitan ng paglalagay ng puso kung oo at sulok kung hindi. Malugod kitang binabati sa iyong ipinakitang kahusayan sa matagumpay na pagsagot sa gawain. Maaari mo nang bilangin ang lahat ng iyong score sa tayahin upang malaman ang katibayang talaga ngang may natutunan ka sa inihanda kong mga gawain sa module na ito.